Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ikaw ba ay isang dualistic o holistic. At ang Bible verse natin ngayong araw ay John chapter 1 verse 3. Sinasabi sa Bible verse na ito na all things were made by Him and without Him was not anything made that was made. Ang topic natin ngayon na patungkol sa dualism. Ito ay isang paniniwala na may dalawang magkasalungat at magkapantay na pwersa na lumilikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. Ang kabutihan at ang kasamaan. Sa pananaw na ito, tila may patuloy na laban sa pagitan ng Diyos at ang kasamaan, na parang magkapantay sila ng kapangyarihan. Pero kung babalikan natin ang salita ng Diyos, nakikita natin na hindi ito totoo at walang kapantay ang kapangyarihan ng ating Panginoon kahit sinong kasamaan pa yan. Para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, God alone is eternal and uncreated. Sa sinabi sa John chapter 1 verse 3, sinabi doon ng malinaw na ang lahat ng bagay ay nilikha niya at wala ni isang bagay na hindi nagmula sa Kanya. Ang Diyos lang ang walang simula at walang katapusan. Siya ang may lalang ng lahat, kaya hindi siya pwedeng itapat sa kahit anong bagay na nilikha lamang. Kaya ang sinasabi dito na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kapantay, walang hangganan ng kanyang kapangyarihan, kung kaya di kapantay na kasamaan ang ating Panginoon. Dalawa ay evil has a beginning and end. Kung ating pagbubulayan, hindi naman talaga original na bahagi ng mundo ang kasamaan. Masak lang ito nang magkasala si Lucifer at nahulog siya mula sa langit, at nang si Adan at Eva ay nahulog rin sa kasalanan sa pagsaway o hindi nila pagsunod sa ating Panginoon. Pero ang kasamaan ay hindi magtatagal magpakailanman. Sa hinaharap, ito ay lilipunin ng Diyos at ibabalik ang kanyang original na plano para sa mundo. Ito ay mababasa natin sa Revelation chapter 20 verse 10. Itatlo ay Christ is Lord over all, including the material world. Sa ating mga katanungan, minsan naisip natin na may mga bagay na spiritual at may mga bagay na material na walang kinalaman sa ating Panginoon. Pero ayon sa Colossians chapter 1 verse 16, si Kristo ang may likha ng lahat ng bagay, nakita man natin ito o hindi. Sinasabi dito na hindi lang siya Panginoon ng ating mga spiritual na buhay, kundi pati na rin ang lahat ng aspeto ng ating mundo. At para naman sa ating application ay unang-una, reject dualistic pagan worldview. Maraming kultura at paniniwala ang nagtuturo na mayroong dalawang magkatumbas na pwersa sa mundo, isang mabuti at isang masama, na patuloy na naglalaban. Pero tayo mga Kristiyano, dapat nating tanggihan ang ganitong pananaw at kilalanin na ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan at walang mabuti at masama. Maaring masama dahil ito ay kasalanan, at hindi kailanman naging equal ang ng Diyos ang kasamaan, dahil higit pa siya sa kanyang mga nilikha. Kalawa ay embrace holistic biblical worldview. Dapat nating tignan ang ating mundo sa lente ng salita ng Diyos o kung ano ang nais ng Diyos. Ibig sabihin nito, dapat paghiwalayin ng ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng aspeto, trabaho, pamilya, edukasyon ay dapat nakaangkla sa ating relasyon sa Panginoon. Itatlo ay make secular sacred. Minsan inisip natin na ang sagrado ay para lang sa simbahan at ang secular ay para sa mundong ito. Resostro lamang na lahat ng ginagawa natin ay maaaring maging pagsamba sa Diyos kung ito ay ginagawa natin para sa Kanya. Mababasa natin ito sa Colossians chapter 3 verse 23. Kahit ang simpleng mga gawain natin sa bahay, pag-aaral at trabaho ay maaaring maging isang paraan ng pagpaparangal o pag-glorify natin sa Panginoon at sa kanyang mga mabubuting ginawa para sa atin. Mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pagnonood.